So hello no, ngayon no, pag-usapan nito tungkol sa mga tao no, patuloy pa rin no, na hindi naniniwala kay Kristo. Na si Kristo ay pinadala ng Ama. Si Kristo at ang Ama ay iisa, di ba? Dito sa kasulatan sinabi dito ng ating Panginoon Kristo sa sa John chapter 8 verse 42. Sinabi dito, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iniibig ninyo sana ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsalita siya, kasinungalingan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ama na sinungaling. So dito, no? So yung mga taong hindi, yung sinabi ng ating Panginoon, babala doon sa mga taong hindi nananalig, hindi naniniwala sa kanya, hindi susunod o hindi sumasampalataya sa kanya, no? Itong mga taong ito, ang kanila daw ama ay ang dyablo, si Satanas. Kasi every time pala na nire-reject mo si Kristo, ayaw mo maniwala ni Kristo. Alam nyo kasi, si Kristo, ang ating Panginoong Diyos at ang Panginoong Kristo, pinadala siya ng ating Ama upang sa pamamagitan niya ang tao magkaroon ng daan at relationship doon sa ating Ama. Magkaroon tayo ng daan patungo doon sa kaligtasan doon sa ating Ama. Walang taong makakapunta doon sa Ama kung diridiritso ka lamang na hindi ka dadaan sa ating Panginoong Kristo. Ito po ang sinabi niya. Ang gusto ng ating Ama, ang kautusan ng ating Ama, ang gusto ng Diyos is ito yung manalig tayo sa kanyang pinadala, sa kanyang isinugo. Sino ang kanyang sinugo ngayon? Siyempre si Kristo. Klaro po ang babala ng ating Panginoong Kristo no, na I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me. So walang taong makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. So maraming mga tao pa rin ngayon na kasalukuyan maliban noon na kung ano ang ginagawa ng mga tao noong unang panahon, ng mga taong pangaparisiyo, mga taong eskriba, yung mga tao na yon no, na hindi nananalig kay Kristo. Yun pa rin ang mga tao pa rin ngayon sa kasalukuyan. Yung ugali nila, ganun pa rin ang ugali ng mga tao ngayon. So klaro dito sa sinasabi na ang mga tao na hindi tumatanggap sa kanyang turo, hindi naniniwala o hindi nananalig sa kanya o sumasampalataya sa kanya, ang kanilang ama ay hindi ang Diyos, kundi ang dyablo. Kasi nga, ang dyablo, si Satanas, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Mula pa sa simula, siya ay sinungaling na at siya ang ama ng kasinungalingan. Siya ang ama ng kasinungalingan. So kung ayaw niyong maniwala kay Kristo, kung ayaw niyong sumunod, ayaw niyong mananalig, ang sinusunod niyo ang inyong ama na ang dyablo, si Satanas. Sinusunod niyo ang kanyang turo na kasinungalingan. So namumuhay kayo ngayon sa kasinungalingan. At dahil namumuhay kayo sa kasinungalingan, sumusunod kayo sa kanya. Ang inyong ama ay ang dyablo. So klaro dito no sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito the same chapter no, the same chapter 8 verse 58 sinabi dito, pakatandaan ninyo bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. No, so sa simula pa lamang sa ginawa pa ng Diyos ang langit at ang lupa, sino ang nandoon? Ang Diyos. Ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, ako na. So siya na, sa simula pa lamang, bago ipinanganak si Abraham. So siya yung Diyos. So dito pa lamang maintindihan natin na si Kristo at ang Ama ay isa. Ngunit maraming mga tao na hindi nananalig o nananampalataya o naniniwala kay Kristo. So mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng turo. Kasi lagi nyo tatandaan ang sinasabi dito, hindi nyo matanggap ang turo ni Kristo dahil kayo ay namumuhay sa kasinungalingan at ang inyong sinusunod, ang inyong Diyos at inyong Ama, ang dyablo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo
sa mga tao noong unang panahon in His time. Doon sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya, hindi nananampalataya. Ganun pa rin ang ginagawa ng mga tao ngayon sa kasulukuyan. Ang mga tao noong unang panahon, gusto nilang patayin si Kristo. Ayaw nilang maniniwala kay Kristo. Ayaw nilang maniwala. Hindi nila sabi nila na ang ama daw nila ay si Abraham. Ngunit hindi nila sinusunod ang ginagawa ni Abraham. Bagkus kabaliktaran. Inuusig nila si Kristo na isinugo ng Diyos. Ang dito ang babala ng ating Panginoon, no ating kuan dito sa John 8 verse 56, sinabi niya dito patungkol doon kay Abraham, na before Abraham I am, so sabi niya dito, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. So ito pa rin, hindi ginagawa ng mga tao ang ginagawa ni Abraham. Bagkus inuusig at gusto nilang patayin si Kristo ng mga taong hindi naniniwala. Kasi nga, every time na hindi ka naniniwala o nananalig kay Kristo na sinugo ng Diyos Ama, ang inyong ama, ang dyablo. So ang mga Muslim, gusto nilang patayin, gusto nilang pumatay. So ang kanilang ama ay ang dyablo. Ang INC, ayaw nilang maniwala kay Kristo. Yung Judaism, ganun din. At saka marami pang iba. Kaya mag-ingat tayo kung sino yung pinapanigan nating Diyos. Kasi dito sa mundong ito, marami tayong dinidiyos. Maraming mga Diyos ang tao na kinikilalang Diyos na sabi nila na yun daw yung magtagapagligtas sa kanila. So mag-ingat po tayo. Kasi ang buhay natin dito sa mundong ito, isang beses lamang. Isang beses lamang at no turning back. Yun yung sinasabi nila. So mag-ingat po tayo kung sinong Diyos ang pinaglingkuran at sinasamba natin, paniniwalaan at sinusunod. Dito sa kasulatan, sinabi na dito sa kasulatan na dito sa mundong ito, walang ibang pangalan na binigay ng Diyos Ama na siyang ikaliligtas ng bawat isa, ang Panginoong Hesukristo lamang. Si Kristo ang nagsabi, ang pangalan na binigay mo sa akin, ang iyong pangalan na binigay mo sa akin. So ang iyong pangalan, so nangangahulugan si Kristo at ang Ama ay iisa. So mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng mga tao na mga antichrist na patuloy nire-reject at hindi tinatanggap si Kristo. Pagdating ng panahon, maniwala ka sa akin. Itong mga kasulatan, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang babala niya sa simula pa lamang, na mas madali pang mawala or magunaw ang mundong ito, ngunit ang kanyang salita mananatili. So mag-ingat po tayo kung sino ang ating pinapaniwalaan, pinapanigan, sinusunod at sinasamba at sinasamba, pinupuri. So mag-ingat po tayo, piliin po ninyo ang kung ano yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. At no other word, no Allah, no Diyos, ang atong Panginoong Jesucristo lamang. Diyos, sabi nila, direkta kami sa Ama, hindi nga kayo makadirekta sa Ama. Kasi nga, mayroon tayong Diyos, si Jesucristo. Yung mga Katoliko, diretso kami kay Mary, dadaan kami kay Mary. So, nililigaw ninyo ang inyong sarili na mayroong daan na nagpakilala na I am the way. Ngunit hindi sila dumadaan dito. Dahil nga, ang sinusunod nila, ang kanilang Ama na ang dyablo. So, mag-ingat po kayo. So, hanggang dito lang. God bless everyone. Amen.